Noong taong 2035, nagkaroon ng makabagong teknolohiya na nagbunga ng paglikha ng mundong tinawag na Connect. Kasing totoo ito ng tunay na mundo, may mga likas na kumikilos na AI NPCs, mag-agarang swordsmanship, at mahikang tanging sa laro lang maaaring maranasan ng mga manlalaro. Dahil sa mga katangiang ito, mahigit 100 milyong tao ang nahumaling at pumasok sa mundo ng Connect. Kalaunan, isang malaking grupo ng mga tao ang nagbagsakan na patay sa harap ng gate, habang isang lalaki ang napasigaw sa sakit ng tamaan ng mga dagger sa katawan. Bumagsak siyang walang buhay sa harap ng mga nanunood, na nagulat sa pangyayari. Ang lalaking ito ay kilala sa laro sa pangalang Crash. Tinawag siyang doyen ng mga kalaban, na tinuring siyang traidor. Isa sa kanila ang sumigaw na sugurin siya dahil mag-isa lamang ito. Sinabi rin ng lalaki na si Doyen ay kaaway ng imperyo, kaya sabay-sabay silang umatake. Ngunit kalmado lamang na tumingin si Doyen, at lumabas sa sistema ang kanyang rango, 13 sa klase ng mga psychokinetic. Isa sa mga kalaban ang nagtutok ng pana sa kanya at sumigaw ng, "Mamatay ka," ngunit tinaas lang ni Doyen ang dalawang daliri at pinigilan ang pana, sabay pinutol ang ulo ng lalaki. Nag-utos ang pinuno sa kanyang mga knight na paliparin ang mga pana, at agad nilang ginawa iyon. Ngunit tinaas ni Doyen ang kanyang kamay, at huminto ang mga pana sa ere, dahilan upang mamangha ang mga knight. Pagkaraan, ibinato niya pabalik ang mga pana sa kanila, kaya't nag-utos ang pinuno na umiwas ang kanyang mga tauhan, ngunit huli na, tinamaan na sila bago pa makailag. Ikinutkat ni Doyen ang dagger sa kanyang kamay at humawak ng mahigpit. Mabilis niyang sinugod ang pinuno at hiniwa ang kanyang leeg hanggang sa damyugo. Nilapitan niya ang natitirang mga knight na sumigaw sa kanya dahil sa kanyang psychokinetic na kapangyarihan at tinawag siyang Mandiraya. Isa sa mga knight ang natakot nang mapansin niyang may mga sandatang nakabitin sa ere. Itinutok ni Doyen ang mga iyon sa kanila, at alam na ng mga knight kung ano ang mangyayari. Ibababa niya ang kamay, at sabay-sabay na lumipad ang mga sandata papunta sa mga knight. Pagkatapos noon, umalis si Doyen na nag-iiwan ng mga madugong bakas ng paa habang papasok sa kastilyo. Madali niyang pinatay ang mga gwardya sa loob. Habang nakatingin sa paligid, nagtanong siya sa sarili kung ano iyon. May narinig siyang ubo sa tabi niya, ang Pope. Sinabi ng Pope na iyon na ang katapusan. Tinitigil ni Doyen ang palawit ng Pope, na napagtanto niyang iyon ang hinahanap niya. Sinabi ng Pope na ipinahayag ng Diyos ang pagdating ng mga tagapagligtas sa mundong iyon. Tinaas ni Doyen ang kamay upang kunin ang kwintas, ngunit pinigilan siya ng Pope at tinanong kung bakit puro mandirigma ang dinala niya, bakit niya dinala ang kaguluhan sa mundo, sinunog ang mga lungsod, pinatay ang mga inosente, at inalipin ang mga tao. Tinawag lang ni Doyen ang Pope na matandang lalaki at sinabing huwag siyang sisihin, kundi ang guild na nakipagsabuatan sa imperyo. Narinig niya ang mga yabag sa labas at napamura, na pagtantong dumating na ang mga kasapi ng guild. Umatras siya at umakyat ng hagdan habang nagbabala ang Pope na huwag niyang kalimutan na ang lahat ay mangyayari ayon sa kagustuhan ng Diyos at silang lahat ay magbabayad sa kanilang ginawa. Humarap siya sa isang malaking kahon na may butas sa gitna at dahan-daang ipinasok doon ang pendant. Lumiwanag ang mahiwagang liwanag at, nang tanggapin ng kahon ang pendant, lumitaw ang isang underground passage. Bumaba siya roon, ayon sa impormasyong nakuha niya mula sa kanyang intel, ngunit napatigil nang makita ang isang aklat at mga bagay na lumulutang sa lilang liwanag. Naisip niyang ito marahil ang mga unang mythical items sa Connect. Alam niyang 5 taon na ang nakalipas mula nang magsabuatan ang mga pangunahing guild at ang imperyo, na siyang sumire sa mundo. Lahat ng ginawa niya sa nakaraang 6 na buwan ay para rito, at wala nang saysay ang pag-iyak ng isang NPC. Naiintindihan niyang kontrolado na ng mga guild ang buong Connect at siya na lang ang nag-iisang solo player sa top 100. Inilagay niya sa kanyang inventory ang mga bagay, nag-isip na dapat kunin niya ang mga ito bago dumating ang iba, dahil siguradong magagalit ang mga guild kapag nalaman nilang siya ang nakakuha. Nang aalis na sana siya, napansin niya ang isang bagay sa mesa, parang game cartridge. Pinulot niya iyon, nagtataka kung bakit nandoon. Biglang lumabas ang malakas na presyon mula sa cartridge, dahilan upang mapaluhod siya sa sakit at gulat. Naisip niyang baka may connection error, kaya agad siyang nag-log out. Pagmulat niya, nasa kanyang silid na siya,
at agad siyang napabangon nang makita ang sugat sa kanyang dibdib. Isang lalaki ang nagsabi sa kanya na huwag siyang kikilos. Napamura siya sa isip na pagtantong masyado nang lumalala ang sitwasyon. Lumapit ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit at tinanong kung bakit siya gumagalaw pa, sabay sabing mamatay na lang siya ng tahimik. Naisip ni Doyen na masyado nang lumalala ang mga ito kahit sa totoong mundo at tinawag silang mga basura. Isa sa mga lalaki ang nakipag-ugnayan sa kanilang presidente, sinabing nahuli na nila si Dun at tinanong kung gusto ba nitong buhayin pa siya. Nang sumagot ang presidente, sinabi ng lalaki sa mga kasama niya, patayin siya. Ang gusto lang ng presidente ay ang ulo ni Doyen. Pagkatapos noon, hinawakan nila siya ng mahigpit at sinabing dapat ay naglalaro lamang siya sa antas na kaya niya. Tinukso pa nila siya, tinatanong kung iniisip ba niyang espesyal siya dahil lang magaling siya sa isang laro, at kung wala na ba siyang kinatatakutan mula nang sumikat siya. Nakiusap si Doyen na huwag siyang patayin, ngunit tinakpan ng isa sa mga lalaki ang kanyang mukha at tinaas ang matalim na blade upang saksakin siya. Paulit-ulit siyang sinaksak, at sa isip niya, naisip niyang baliw na ang mga taong iyon, pumapatay ng tao dahil lamang sa isang laro. Napaisip siya kung doon na ba talaga matatapos ang buhay niya. Bigla, may narinig siyang boses na paulit-ulit na tumatawag sa kanya ng Sir. Sa gitna ng taranta, pinipilit siyang magising. Nabigla siya, napabangon agad, at tiningnan ang kanyang mga kamay na puno ng pagkalito. Lumingalinga siya sa paligid, nagtatanong sa sarili kung ano ang nangyari. Naalala niya ang pagkamatay niya matapos siyang saksakin, ngunit ngayon, may narinig siyang umungol sa sakit sa tabi niya. Isang maid ang nagtanong kung ayos lang siya, at tinawag siyang Raul. Nagtaka siya kung sino si Raul, ngunit higit siyang namangha nang makita niya ang status bar sa itaas ng ulo ng dalaga, Ana Level 3. Tinanong siya ni Ana kung gusto ba niyang tawagin ang doktor dahil pinagpapawisan siya ng malamig. Lubos siyang nalito sa nangyayari at pakiramdam niya ay may nasasaksihan siyang bagay na hindi dapat mangyari. Biglang lumabas ang system notification na nagsasabing, "The soul has settled in. Activating Connect's closed beta system. User interface accessible. Current number of users, 1." Natarante siya at napasigaw, "Seryoso ba kayo?" Napagtanto niyang nasa loob siya ng mundo ng Connect. Lumabas siya sa balcony ng silid at naramdaman niya ang hangin at kapaligiran, iba sa karanasan niya noong si Crash pa siya. Alam niyang ang synchronization o antas ng koneksyon sa Connect ang batayan ng lakas ng isang manlalaro. Karaniwang may 30% synchronization ang mga normal na manlalaro, ngunit siya ay may halos 70% noon. Napapanatili niya ang rank 1 sa loob ng 10 taon, hanggang sa lumitaw ang mga major guilds. Ngunit alam niyang wala na siya sa katawan na iyon ngayon. Nang hinayang siya dahil ginugol niya ang napakaraming oras para palakasin ang karakter na iyon. Ngunit naalala niyang ito ay closed beta, at iisa lamang ang user, siya. Naisip niyang baka siya lamang ang gumagamit ng system sa mundong iyon sa kasalukuyan. Itinaas niya ang kanyang kamay at napagtantong kaya pa rin niyang buksan ang inventory kahit sa closed beta. Ginamit niya ang scanned user information, at agad namang sinabi ng system na, "Locked user data detected." Updating information, lumabas ang bagong datos. Plano niyang gamitin ang kaalaman at kapangyarihan mula sa kanyang nakaraang buhay upang muli siyang umangat sa tuktok. Tiniis niya ang sakit at nakita sa system na ang kasalukuyan niyang pangalan ay Raul Ashton, ang bunsong anak ng Ashton family, na pinamumunuan ng ika-5 count ng Ruben Kingdom. Naalala niyang ang Ashton County ang unang bumagsak sa mundo ng Connect. Isa ito sa mga orthodox families ng Ruben Kingdom. Namatay ang count at ang kanyang panganay na anak, at ang ikalawang anak ay nawala. Nagkaroon ng kudeta at matapos mamana ng bunsong anak ang kapangyarihan. Sa panahong iyon, bumagsak ang mga barrier ng mga ipinagbabawal na teritoryo, na nauwi sa pagkabigo nilang pigilan ang pagsalakay ng mga halimaw. Ngayon, napagtanto niyang siya na ang bunsong anak ng pamilyang iyon, R. Ashton. Tumitig siya sa magandang lungsod sa harapan niya, alam niyang mauuwi iyon sa pagkawasak makalipas ang 3 taon. Pumasok siya sa kanyang silid at napag-isipang hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon, lalo na't wala na siyang biyen o crush sa buhay na ito na ang huling pagkakataon niya. Pinisil niya ang kanyang kamao, naaalala ang hirap na dinanas niya bilang Doyen.
Kung mawawala pa ang pagkakataon niyang mabuhay ulit dito, masyadong malungkot iyon. Tinitigan niya ang espadang nakalagay sa mesa, nauunawa ang isang paraan lamang ang natitira upang mapigilan ang pagbagsak, kailangan niyang lumakas. Alam niyang isang buwan mula ngayon ay magsisimula ang tradisyonal na coming-of-age ceremony ng Ashton County, at kung makapasok siya sa semifinals, maaari siyang tanggapin sa Kingdom Academy, kung saan maaari siyang lumakas at protektahan ang kanyang buhay. Ngunit bigla siyang nanghina at bumagsak sa sahig, nagtataka kung bakit siya napagod agad sa ilang hampas pa lang ng espada. Nang tingnan niya ang kanyang status, napagtanto niyang level 5 lamang siya, 2 antas na mas mababa pa kaysa sa kanyang maid. Alam niyang kailangan niyang magsimulang mag-ensayo agad para sa nalalapit na paligsahan. Pagdating ng isang buwan, dumating na ang araw ng tournament. Namangha siya sa dami ng mga kalahok. Luminga siya sa paligid, alam niyang makakaharap niya silang lahat sa laban. Naalala niya ang sinabi ng kanyang coach, 10 minuto pa lang pero pagod na siya. Inisip niyang iyon ay dahil sa lahat ng hirap at sakit na tiniis niya sa loob ng nakaraang buwan upang makatawid sa mga paunang laban. Tiningnan niya ang system, at naalala na level 13 na siya noong huli niyang tingnan. Alam niyang handa na ang kanyang stamina. May plano na rin siya sa bawat laban, kaya kampante siyang makakapasok siya sa semifinals. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang atake mula sa likuran, kaya mabilis siyang umiwas, dahilan upang ang suntok ay tumama sa lupa. Lumingon siya at nakita ang isang lalaki na humihingi ng tawad, sinabing nadulas lang daw ang kanyang kamay. Tinawag siya ng lalaki na, marangal na maharlika, at tinanong kung nandoon siya para sa paligsahan. Naalala niya na ang pangalan ng lalaki ay Dion, at ang mga lalaking nasa likod nito ay ang kanyang mga pinsan. Sinabi ni Dion na akala niya ay umiiyak lang si Raul sa loob ng kwarto. Nanahimik si Raul. Napagtanto ni Raul na pinsan niya pala si Dion at nabinyo bully siya nito noong pagsasanay sa espada noon. Pinayagan iyon ng instructor at ng count dahil sa moto ng pamilya, nagsasanay na parang totoo, tinatreto ang lahat ng pantay sa training ground, at walang sinisingil pagdating sa mga pinsala sa pagsasanay. Ibig sabihin si Dion ay isang lalaking palaaway na nananakit lang sa mga mahihina. Sinabi ni Dion na dapat umatras na si Raul hanggat maaari pa, nagbabala na hindi lang isang buto ang mababasag sa pagkakataong ito, babasagin niya lahat ng buto sa katawan ni Raul. Inutusan niya ang kanyang mga pinsan na hayaang dumaan si Raul, na inaasar pa na siguradong iiyak muli si Raul. Pagkatapos ay naglakad palayo si Dion habang nagtatawanan, iniwan si Raul na may determinasyong durugan siya sa final. Pagkatapos, sa kastilyo ng Ashton, nagulat ang butler sa lalaki na humahawak siya ng ulat para sa paligsahan noong araw na iyon. Inutusan ng lalaki ang butler na iabot ito sa kanya at tinanong kung may mga kapaki-pakinabang na pangalan. Magsasabing sisigot ang butler nang magulat ang lalaki sa listahan at tinanong kung nasaan si Raul. Sumagot ang butler na umuwi raw si Raul sa kanyang silid matapos kumain. Iniisip na naubos na ni Raul ang kanyang lakas sa mga qualifying match. Sinabi ni Count Melvin Ashton, ang ama ni Raul, na pwede na umalis ang butler. Nang lumabas ang butler, tumawa ng malakas si Melvin at ipinagmamalaki na si Raul ang kanyang anak dahil totoong nakaabot si Raul at nakapasok sa group stage. Hindi pinilit ni Melvin si Raul na mag-aral mag-espada noon dahil mas mahina raw si Raul kaysa sa kanyang mga kapatid. Subalit nagsimula na siyang mag-ensayo isang buwan bago ang paligsahan. Sa una, nadadala pa si Raul pagkatapos lamang ng 10 minuto, ngunit hindi siya sumuko. Alam ni Melvin na binubuli si Raul sa pagsasanay dahil sa kanyang mahinang pangangatawan, ngunit naisip din niya na kung tutulungan niya si Raul, mapapahiya siya dahil hindi raw sila makaya nang wala ang kanyang tulong. Kaya naghintay siya hanggang tumayo at lumaban si Raul sa sarili. Ngunit lumabis ang pagsulong ni Raul kaysa sa inaasahan ni Melvin. Nagpasya siyang bisitahin si Raul pagkatapos ng final. Dumating ang araw ng final at hinimok ng madla na gawing mas nakakapanabok at huwag na patagilan pa, sinasabihan silang tapusin na ang laban. Nagmura ang lalaki habang nagtataka kung bakit hindi bumabagsak ang mahihinang kalaban sa harap niya. Pinagmamasdan si Raul na halos mabiyak sa pagod. Inatake ng lalaki ng paulit-ulit ngunit na ipagtatanggol niya ang bawat pagkilos.
Ginawa niya ang lahat para hindi matamaan ng mga sipa at palo ng lalaki, at lalong nag-init ang ulo ng lalaki dahil hindi niya maikabit ang kanyang mga atake. Sa galit, inilabas ng lalaki ang isang makapangyarihang atake at sumigaw na bumagsak na siya. Mabilis na gumalaw si Raul paatras para lumikha ng distansya, na nag-iwan ng mga manunood na nababahala. May sumigaw mula sa manunood na matagal nang kinaya ni Raul ang mga atake at tinanong kung hanggang kailan pa niya kaya. May sumingit na boses na nagpuna na matagal na rin siyang nakatagal, at may sumuporta kay Raul, na lalo lamang nagpainit ng ulo ng lalaki. Muling inihampas ng lalaki ang kanyang espada ng galit, tinatawag siyang daga at binitawan na hindi siya makakatakas magpakailanman. Ngunit napigil ni Raul ang atake at napatigil ang kapwa pag-atake ng lalaki. Inusag niya muli ang espada para lumikha ng distansya, inihanda ang sarili para sa susunod na galaw. Isang manunood ang nagsalita sa lalaki, tinawag siyang Edmund, hinihimok siyang tapusin na si Raul dahil matagal na ang laban at nagtaya pa siya ng sahod sa panalo ni Edmund. Naging seryoso si Edmund at nagdeklara na wala na siyang oras para magbiruan. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, bumuo ng isang espadang gawa sa mana, at binigyan si Raul ng babala na tatapusin na niya ito. Namangha ang madla sa tanawin ng espadang mana at binalaan si Raul na dapat umiwas dahil ang tama nito ay siguradong pagkatalo. Inihampas ni Edmund ang kanyang water-forward skill patungo kay Raul, sinasabing mamatay na siya. Sa kanyang pagkabigla, nanatiling nakatayo si Raul. Nagtaka si Edmund kung bakit hindi tumatakas si Raul mula sa atake. Pagkatapos ay pinaigting ni Edmund ang atake at isang malakas na pagsabog ang sumabog sa gitna ng arena. Nanahimik ang madla habang dahan-daang nanlilisik ang usok. Tumindig ang hukom sa gitna upang itigil ang laban at inihayag sa lahat na tapos na ang laban, si Raul ang nagwagi. Nagsigaw at kalahati ng madla ang pumalakpak para kay Raul habang ang kalahati naman ay hindi makapaniwala na siya ang nanalo. Itinapon ni Edmund ang kanyang espada at lumapit kay Raul na puno ng pagkabigla, tinatanong kung paano siya pwedeng manalo. Halos ipaliwanag ni Edmund na kung hindi itinigil ang laban, panalo sana siya, ngunit pinutol siya ng hukom at tinawag na hanggal, at tinuro na kung nagpatuloy pa ang laban ay patay na si Edmund ngayon. Napagtanto ni Edmund na hindi nakatayo lamang si Raul nang wala sa kanyang ginagawa, kundi nakatutok siya at naghahanda para sa tamang sandali. Patay na siguro sa oras na iyon. Napagtanto ni Edmund na hindi pala nakatayo lang si Raul, tumatarget pala ito sa kanyang leeg. Sa takot, bumagsak si Edmund sa lupa at nilapitan siya ni Raul, sinabing kailangan nilang mag-usap tungkol sa kawalang galang niya sa kanilang county matapos ang paligsahan. Pagbalik niya sa kanilang kastilyo, magalang siyang binati ni Ana at sinabihang magpahinga muna. Ngunit pagkalabas ni Ana at nang marinig niyang nagsara ang pinto, hindi niya napigilan ang sarili at sumigaw sa tuwa dahil nanalo siya. Binuksan niya ang kanyang status na may ngiti sa labi, at ipinakita ng sistema ang isang update. Ang antas ng kanyang Ashton Swordsmanship Mastery ay tumaas sa Beginner Level 9. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili at naisip na gumana nga ang kanyang plano. Ginamit niya ang tampok ng laro kung saan mas maraming karanasan, experience points, at mastery ang nakukuha kapag lumalaban sa mas malakas na kalaban. Naiintindihan niyang mas mahaba ang laban-laban sa malakas na kalaban, mas mataas ang karanasan na makukuha. Pinisil niya ang kanyang kamao, alam niyang nagtagumpay siya dahil ang kanyang game mode ay may experience multiplier dahil tinanggal niya ang revive option, kilala bilang hardcore mode, na may mataas na panganib ngunit mataas din ang gantimpala. Tiningnan niya ang kanyang status at napagtantong dati ay nagrereklamo siya, ngunit ngayon ay nasa level 19 hardcore na siya, na may mga klase sa sword at psychokinetic. Ang kanyang affiliation ay Ashton County, at ang kanyang titulo ay pinakabatang anak ng Ashton County. Ang kanyang mga katangian ay lakas, strength, 22, liksi, agility, 25, tibay, stamina, 11, talino, intelligence, 15. Willpower 34 naman na 20 siyang. Spiritual power 35 senses 30. Taglay niya ang mga kakaibang trait gaya ng Psychokinetic Meister, dagdag, Royal Lineage, at iba pang hindi pa kilalang traits. Alam niyang hindi niya maaabot ang ganoong antas sa loob ng isang buwan kung nasa normal mode lang siya. Ngunit ang pinakamahalaga, mayroon siyang 5 natatanging trait.
Alam niya na ang Psychokinetic Meister ay katulad ng kay Bane, at ang Royal Lineage naman ay taglay ni Raoul. Inasahan niyang mabubuksan pa ang ibang traits habang siya ay patuloy na nag-level up. Nagpasya siyang subukan ng mga traits na ito sa nalalapit na mga laban sa torneo. Dumating ang mga araw ng torneo at nanalo siya sa bawat laban ng patas at malinis. Hindi makapaniwala ang mga manunood na ang pinakabatang anak ng Ashton ay nakapasok sa grand finale. Marami ang nagtanong kung paano iyon nangyari, may nagsabi na swerte lang, at may iba namang nagdududa na baka gumagamit siya ng dial. Ngunit alam niyang ang mga ordinaryong tao sa maagang yugto ay hindi pa alam ang tungkol sa mga kakayahan ng mga player. Pagbalik niya sa kastilyo, pinag-isipan niyang itago muna ang kanyang kakayahang gumamit ng psychokinesis hanggang sa lumitaw ang ibang player. Kumpiyansa siyang maitago niya ito gamit ang kanyang galing sa pag-arte. Ngunit may kumatok sa kanyang pinto, ipinakilala nito ang sarili bilang Ivan. Pinapasok niya ito at nag-alala si Ivan sa kanyang kalagayan, tinanong kung nasugatan ba siya. Sinabi niyang maayos naman siya at na may pari at manggagamot na nakahanda sakaling kailanganin. Ipinatong ni Ivan ang kamay sa kanyang balikat at pinaalalahanan siyang huwag maging kampante, dahil may mga sugat na hindi kayang pagalingin. Naramdaman niyang totoo ang pag-aalala ni Ivan, ngunit hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam mula sa kanyang nakaraang buhay. Tinanong niya si Ivan tungkol sa bagay na kanyang ipinahingi. Iniabot ni Ivan ang isang dokumento bilang katunayan na natapos na niya ito. Tinanong siya ni Ivan kung sigurado ba siya, at magsisimula na sanang banggitin si Dion. Ngunit pinutol niya ito at sinabing huwag mag-alala, sigurado siyang mananalo siya. Yumuko si Ivan ng magalang, sinabing nagtitiwala siya sa kanya, at umalis. Habang naglalakad si Ivan, napaisip siya na ang kumpiyansa ni Raoul ay tulad ng kay Melvin noong kabataan nito. Ngunit alam niyang ang huling kalaban ay si Dion, nakilala sa kanyang kalupitan at sa pananakit sa mga katunggali. Samantala, pinagmasdan niya ang dokumento, iniisip ang kahalagahan nito dahil ito ay may kinalaman sa betting system ng Ashton County na sumusuporta sa mga kalahok ng torneo. Pagkatapos ay lapag sa mesa, naniwala siyang sapat na iyon upang mapagtibay ang kanyang posisyon sa pamilya, at ang tanging natitira na lang ay talunin si Dion. Narinig niya ang tinig ng host na nag-anunsyo ng pagsisimula ng huling laban. Hinarap niya si Dion, at sa mga manunood, kalahati ay sumisigaw na kaya niyang manalo, habang ang iba naman ay sinasabing matatalo siya kay Dion. Tinawag siyang mahina ni Dion, sinabing hindi niya alam kung paano siya umabot sa puntong iyon, at tinitiyak niyang pagsisisihan niya ang pag-akyat sa entablado. Dagdag pa ni Dion, malalaman mo rin kung gaano ka kawalang silbi, at magandang tanawin kapag nagsimula ka ng gumapang na putol-putol ang mga braso at binti mo. Ngunit inantok lang ang tugon ni Raoul, sabay tanong, tapos ka na bang magpainit ng dila mo? Galit na galit si Dion at kumawala ng malakas na violet aura, tinawag siyang arrogant, at napagtanto ng mga manunood na iyon ay napakalakas na mana. Akala nila, walang laban si Raoul. Pero sa isip ni Raoul, napansin niyang nag-aasta lang si Dion, nakita kasi niya ang status nito. Level 42, Class, Expert Knight, isang sword user. Affiliation, Ashton County. Title, Bituin ng Ashton County at Henyong Manggugupit ng Espada. Stats ni Dion, Potential Talent Grade, B Strength, 52 Agility, 41 Stamina, 43 Intelligence, 18 Willpower, 14 Mana, 32 Senses, 21. Iniisip niya na ang potensyal na talento ni Dion ay hanggang doon lang. At maaaring kahanga-hanga si Dion ngayon, ngunit iyon na ang kanyang hangganan. Ipinahayag ng tagapagsalita na nagsimula na ang laban, at galit na sinabi ni Dion na papatayin niya ito, tinawag pa siyang duwag. Ngunit bigla itong tumalon papunta kay Dion at lumitaw sa itaas niya, na ikinagulat ni Dion. Pagkatapos ay inihampas niya pababa ang kanyang espada para atakihin si Dion, ngunit na-block ito ni Dion. Pareho silang nagpersige na huwag unang bumitaw sa kanilang espada, ngunit sa huli ay pilit niyang inihampas pababa ang kanyang espada, dahilan para umatras si Dion upang makaiwas. Galit na sinabi ni Dion na nagmamagaling ito, ngunit nanatiling tahimik lamang siya, iniisip na ang kakayahang umilag ni Dion ay mas mababa sa kanyang inaasahan. Nagpalitan sila ng mga atake at harang ng paulit-ulit,
at napansin niyang ang lakas ni Dion ay kung ano-ano lang. Muling inihampas ni Dion ang kanyang espada sa kanya nang may galit, ngunit nakaiwas siya sa oras, dahilan para tanungin siya ni Dion kung bakit hindi pa siya sumusugod. Nablock niya ang espada ni Dion, na pagtatantong malinaw niyang nakikita ang galaw ng espada nito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang paa upang sipain si Dion sa paa, dahilan para matamba ito at bumagsak ng patagilid habang iniisip niya na ang espada ni Dion ay walang praktikal na karanasan, isang tipikal na espada ng mga maharlika. Alam niyang binyo-bully noon ni Dion si Raul. Tinanong siya ni Dion kung siya ba ang sumipa sa kanya, at muli nitong pinalabas ang kanyang malakas na aura, sabay sigaw na papatayin niya ito. Ngunit kalmado lamang niyang iniwas ang kanyang katawan sa kaliwa, iniisip kung ang tanging alam lang ba ni Dion ay ang paggamit ng espada ng mana, habang dumadaloy ang mana sa buong katawan nito. Nagulat ang mga manunood nang bigla niyang napadisarma si Dion. Pagkatapos ay itinapat niya ang kanyang espada kay Dion habang naglalabas ng asul at itim na aura, sabay sabi na, nakakainip. Sinabi pa niya kay Dion na wala siyang kwenta, dahilan para magalit ito at sumugod ulit. Ngunit siya ay tumabi lamang at muli niyang sinipa si Dion, sabay sabing may problema ito sa galit at paulit-ulit na naloloko sa parehong trick. Gamulong si Dion sa lupa habang kalmado niyang sinabi rito na tingnan ang sarili at nakakahiya siya sa pangalan ng County Ashton. Muli na namang sumugod si Dion, ngunit malakas niyang sinuntok ang mukha nito. Dahan-daang bumagsak si Dion at nawala ng malay, dahilan para mabigla ang mga manunood na natalo si Dion ng ganoon lang ni Raul. Sinabi niya sa referee na bagsak na ang kalaban at tinanong kung ipagpapatuloy pa ang laban. Ipinahayag ng referee sa lahat na ang nagwagi sa Ashton Coming of Age Tournament ay si Raul Ashton. Nagsigawan ang mga manunood, sinasabing naniwala sila sa kanya, at paulit-ulit na isinisigaw ang kanyang pangalan sa kasiyahan. Medyo natisod siya habang iniisip na masaya siya sa kanyang pagkapanalo, ngunit napakahina ng kanyang stamina, dahilan para mag-alala ang kanyang mga tauhan at agad na tumawag ng manggagamot. Biglang lumabas ang system sa harap niya, ipinapakita na natapos na niya ang Coming of Age Tournament quest, at ang kanyang mga gantimpala ay karanasang puntos, experience points, 300 coins, at isang random skillbook grade E o mas mababa. Ang kanyang karagdagang gantimpala naman ay karanasang puntos, 5 grade D stat points, at isang random skillbook grade D o mas mababa. Habang ginagamot siya ng mga manggagamot, iniisip niya na makakapasok na siya ngayon sa Kingdom Academy. Sinabi ni Ivan kay Melvin na ipinagmamalaki niya ang kanilang batang Panginoon at napakalaki ng ipinagbago ni Raul sa loob lamang ng isang buwan. Ngunit nanahimik lang si Melvin, na pagtantong parang naglalaro lang si Raul kay Dion. At kung umabot talaga si Raul sa ganung antas sa loob ng isang buwan, tunay siyang henyo. Ngunit naputol ang pag-iisip ni Melvin nang makita siya ni Raul. Tinawag ni Raul ang kanyang ama at kumaway, iniisip na pinapanood siya ni Melvin. Alam marahil ni Melvin na handa na siyang pumasok sa academy, ngunit tahimik lang itong tumingin sa kanya. Pagkatapos, sa kastilyo, sinabi ni Melvin sa kanya na hindi niya siya maaaring payagan, dahilan para magulat siya at magtanong kung bakit. Sinabi niya na akala niya ay pwede na siyang pumunta basta makarating siya sa semifinals. Ngunit ipinaliwanag ni Melvin na iyon ay depende sa sitwasyon, at sa nakita niya, kailangan pa niyang manatili sa tabi nito ng mas matagal. Dagdag pa ni Melvin, bumagsak siya pagkatapos ng laban, kaya mas mabuting manatili muna siya roon. Ngunit iginiit niya sa kanyang ama na natutunan niya na ang pagiging magaling sa espada ay isang panghabang buhay na paglalakbay. Tinanong pa niya ang kanyang ama kung hindi ba ito ang madalas nitong sabihin. Pagkatapos ay buong kumpiyansang sinabi niya na gusto niyang pumasok sa academy upang matuto pa, gaya ng sinabi mismo ng kanyang ama, kaya't hindi siya nito mapipigilan. Napatigil si Melvin, ngunit napangiti ng mapagtantong talagang nag-mature na si Raul. Tumayo siya at sinabi, kung talagang gusto mong pumunta, kailangan mo munang makalusot sa akin. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang malakas na aura, itinutok ang kanyang espada, at sinabi na hindi siya magpapakalambot. Tinanong niya si Raul, ano ang gagawin mo ngayon? Makaraan ang isang buwan, maraming kabalyero ang nakasunod sa karwahe. Sa loob nito, natuwa siya na sa wakas ay nakalabas na siya. Naalala niya noon nang pigilan siya ng kanyang ama,
ngunit tinanggap niya iyon at buong tapang na sinabi na iyon ang kanyang desisyon. Sumugod siya kay Melvin, ngunit tinanong siya nito nang nakangisi kung iyon lang ba ang kaya niya. Pagkatapos ay inihampas ni Melvin ang kanyang espada at naglabas ng mas malakas na aura, sabay sabing ipapakita niya kung ano ang tunay na kasanayan sa espada. Nawalan siya ng malay matapos tamaan ng espada ni Melvin. Sinabi ni Melvin sa kanya na iyon ay isang munting patikim lamang ng tunay niyang lakas, ngunit alam niya na iyon na ang buong lakas ni Melvin. Naalala niya na si Count Melvin, ang makapangyarihang Panginoon ng ikalimang county, ay namatay sa pagsisimulan ng mundo ng Connect. At pagkatapos noon, mabilis na bumagsak ang kanilang county. Kaya upang mapigilan ang pagbagsak, kailangang manatiling buhay ang kanyang ama. Kailangan niyang tugunan ang mga inaasahan ni Melvin. Mula nang payagan siya ng kanyang ama na umalis, nangako siyang magpapalakas at ipagtatanggol ang kanyang pamilya, dahil hindi siya maaaring matalo kailanman. Samantala, sa kastilyo, pinagmamasdan ni Melvin ang pag-alis niya at tinawag ang kanyang pangalan. Naalala niya ang nangyari sa training ground, kung saan tinanong niya si Raul kung ilang beses na itong sumubok at sinabihan siyang sumuko na, ngunit sagot ni Raul ay hindi siya kailanman susuko. Napangiti si Melvin at sinabi kay Raul na papupurihan niya ang kanyang pagiging matyaga, dahil karapat-dapat iyon sa dangal ng pamilyang Ashton. Itinaas ni Raul ang kanyang espada at sumugod, habang sinasabi ni Melvin sa kanya na, sige, atakihin mo ako. Ngunit nang tangkain ni Melvin na salagin ito, napansin niyang nagbago ang direksyon ng espada ni Raul sa kalagitnaan ng pag-atake, dahilan upang tamaan siya ng bahagya sa mukha. Naiinis si Raul dahil maliit lamang ang sugat na nagawa niya kahit ginamit niya ang psychokinesis. Ngunit ngumiti lamang si Melvin at sinabing, mukhang panahon na rin para aminin kung hindi ka na bata. Isa ka ng karapat-dapat na swordsman. Kaya't sinabi niya kay Raul na lumabas at saksihan ang mundo. Maya-maya, tumigil sila sa kagubatan upang magpahinga, at tinanong niya si Philip kung gaano pa sila kalayo sa destinasyon. Si Philip, na 42 taong gulang, level 92, may klase ng High Knight, at kaugnay ng Ashton County sa Golden Bear Order, ay may titulong Swordbreaker. Ang kanyang potensyal na talento ay Grade S na may mga katangiang lakas, 82 agilidad, 76 na tibay, stamina, 81 talino, 68 willpower, 77 mana, 76 na pandama, senses, 73. Mayroon din siyang natatanging katangiang, lakas ng isang bihasang commander, at obsesyon sa espada. Sinabi ni Philip na sa bilis nilang iyon, maaabot nila ang patutunguhan sa loob ng 5 araw, at tinanong kung gusto ba nilang bumilis pa. Sumagot siya na kailangan pa rin nilang sanayin ang mga sundalo kaya't mananatili sila sa ganoong bilis. Sumang-ayon naman si Philip. Naisip niya na kabilang siya at ang kanyang mga tagapaglingkod, 50 tao ang pinili ng kanyang pamilya. Kabilang dito ang 3 regular knights, kasama si Philip, 6 na bihasang kabalyero, 15 trainees, at 20 kawal ng kabalyerya. Lahat ng ito ay may grade B o mas mataas na potensyal. Alam niyang maganda na ang bilang at antas ng kanilang kakayahan, ngunit upang mapigilan ang pagbagsak ng kanilang county, kailangan pa nilang mas lumakas. Lumapit si Jake at sinabing tapos na ang maintenance ng karwahe at maaari na silang umalis. Pinuri niya si Jake sa kanyang mabuting trabaho. Ngunit nagtanong si Jake kung kinakailangan ba talaga nilang magdala ng ganoon karaming tao para sa isang buwang paglalakbay. Sinabihan siya ni Philip na tumigil sa pagtatanong sa utos ng kanilang batang Panginoon, at idinagdag na malalaman din niya pagdating nila roon, dahilan upang lalo siyang malito. Ngunit alam ni Raul ang dahilan, dinadala niya ang lahat sa Free City Mira, dahil iyon ang isa sa mga unang lungsod na pinupuntahan ng mga player matapos tapusin ang tutorial. Ang lungsod na iyon ay puno ng mga quest, nakatagong item, at mga limitasyon sa paggamit ng mana upang maiwasan ang mga hindi makatarungang pagpatay ng mga baguhang manlalaro. Pinakapang-akit doon ay walang hanggan ang mga mapagkukunan, resources, kaya't nababaliw ang mga manlalaro sa lugar na iyon. Ang God's Domain naman ay lugar na puno ng mga halimaw para sa pag-grind ng mga manlalaro, at iyon ang dahilan kung bakit dinala ni Raul ang lahat sa lungsod na iyon, upang mapabilis ang pagtaas ng antas ng mga kabalyero.
Iniisip niyang perpekto ang kanyang plano nang biglang lumabas ang system window na nagsasabing na update na ang system. Na-unlock ang bagong tampok na Connect Community, pati na rin ang bagong kategoryang Guild. Isang bagong quest din ang naidagdag. Starting Line Adventure. Skill Collector. Namangha siya dahil lumabas agad ang bagong quest pagpasok niya sa Mira. Akala niya hindi pa niya magagamit ang mga bagong tampok hanggang sa opisyal na paglulunsad, ngunit inisip niyang baka ma-unlock niya ang iba pa kapag natugunan ang mga kinakailangan. May kumatok sa pinto ng karwahe, at sinabi ni Jake na maaari na siyang makipagkita sa alkalde ngayon. Nang tanungin siya kung ano ang gusto niyang gawin, sagot niya, "Siyempre, kakausapin ko ang alkalde." Samantala, sa pangunahing kastilyo ng lungsod, tinanong ng alkalde ng Free City Mira, si Ronaldo, kung sino ang dumating. Sumagot ang kanyang butler na ang bunsong anak ng County Ashton, si Raul Ashton, ay dumating kasama ang 50 katao. Tinanong ni Ronaldo kung iyon ba ang ikatlong anak na kilalang mahina, at kung ano ang sadya ni Raul, baka raw naghahanap lang ito ng sariwang hangin. Pagkatapos ay iniutos niya sa butler na papasukin ito, dahil kumikita ng malaki ang pamilya Ashton sa pagbebenta ng mga materyales mula sa mga halimaw, kaya't balak niyang makakuha ng pera mula kay Raul. Sumagot ang butler na naintindihan niya. Ilang sandali pa, binuksan ni Raul ang pinto at magalang na binati si Ronaldo. Malugod siyang sinalubong ni Ronaldo at sinabing taos puso niyang tinatanggap si Raul sa Free City Mira. Kinamayan ni Raul si Ronaldo at nagpasalamat, at sinabi ni Ronaldo na umupo muna sila at mag-usap. Ngunit napansin ni Raul na hindi totoo ang ngiti ni Ronaldo at tila puno ng pagkukunwari. Tinanong siya ni Ronaldo kung ano ang dahilan ng pagpunta niya sa Mira, at sumagot siya na narinig niyang may napakagandang lugar para sa pagsasanay doon. Sinabi ni Ronaldo na siyempre meron, at dumating siya sa tamang lugar dahil ang Mira ay pinakaligtas na lugar para mag-ensayo. Ngunit sinabi niya kay Ronaldo na hindi ito maaaring karaniwang lugar at nais niyang humingi ng pahintulot na makapasok sa Cursed Forest na ikinagulat ni Ronaldo. Sinabi ni Ronaldo na masyadong delikado iyon, lalo na para sa isang mahina, pero agad niyang binawi at sinabing ang ibig niyang sabihin ay para sa mga mas batang tao. Sumagot siya na iyon nga ang inaasahan niya, at tila wala siyang magagawa kundi itapon na lang sa ilog ang 500,000 gold na balak niyang ibigay kay Ronaldo bilang regalo. Lalong nagulat si Ronaldo nang makita ang 500,000 gold sa harap niya. Agad na kinuha ni Ronaldo ang bag ng ginto at nagsabing nagbibiro lang siya. Ipinaliwanag pa niyang madali lang para kay Raul at sa kanyang mga kabalyero ang Cursed Forest at papayagan niya silang pumasok. Ngumiti siya at sinabi kay Ronaldo na alam niyang isang bukas palad na alkalde gaya niya ay papayag. Alam niyang ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay mag-grind at kunin ang lahat ng gantimpala upang maging nangunguna sa Connect sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng gabi sa Free City Mira, naglalakad siya kasama sina Jake at Philip sa kalsada. Iniisip niya na ang Mira ay isang lungsod na itinayo para sa mga manlalaro ng Connect, ngunit walang manlalaro roon dahil sarado pa ang beta, maliban sa kanya, si Raul Ashton. Dahil dito, dumadaan sa krisis ang lungsod. Alam niyang marami itong tirahan, malalaking tindahan, gusali ng mga guild, at iba pang pasilidad na hindi tugma sa bilang ng mga taong naninirahan doon. Dahil dito, bumagsak ang presyo ng lupa. Ngunit ang totoong dahilan niya sa pagpunta roon ay real estate. Naisip niya na kung mabibili niya ang murang mga lupa sa Mira, darating ang panahon na gagamitin ang mga iyon upang itayo ang mga marangyang bahay para sa mga maharlika, guild houses para sa mga manlalaro, at mga apartment para sa karaniwang mamamayan. Sa hinaharap, aabot ng 100 beses ang halaga ng mga lupang iyon. Alam din niyang kapag dumating na ang mga manlalaro at sumiklab ang digmaan, gaya ng nangyari noon, ang Mira, ang lungsod na pinagpala ng mga Diyos, ay magiging perpektong kanlungan. Naalala niya na noon, kumikita sila sa pagpaparente ng lupa, ngunit naisip niyang hindi pa iyon sapat. Dahil sa paparating na digmaan at mga panganib, kailangan pa niyang maging mas handa. Naalala rin niyang wala siyang magawa noon laban sa lakas pinansyal ng iba, pero ngayon ay iba na ang sitwasyon. Maya-maya, pawis na pawis si Jake nang tanungin siya kung talaga bang kailangan niyang pumirma at tinawag siya habang nakatingin ito sa kanya. Galit niyang sinabi kay Jake na lahat ay pumirma na maliban sa kanya, kaya pinag-utos niyang pirmahan na lang ito.
Ngunit sagot ni Jake, sinabihan siya ng kanyang ina na mag-ingat sa pagpirma ng mga dokumento. Sa huli, inilagay ng babae ang mga dokumento sa isang tumpok at sinabi na kasama si Jake, kabuuang 51 katao ang nakarehistro sa guild. Naisip ni Raul na nilikha niya ang kauna-unahang guild sa mundong wala pang ibang manlalaro, ang pinakauna at pinakamaunlad na guild sa lahat. Tiningnan niya ang kanyang mga tauhan at alam niyang makatatanggap sila ng tulong mula sa system bilang mga kasapi ng guild, at natuwa siya sa nalilitong mga mukha ng kanyang mga tao. Samantala, si Jake naman ay tahimik na iniisip na papatayin siya ng kanyang ina. Pagkatapos, sa Battle Association Mirror Branch Office, sumigaw siya na ang susunod. Magiliw siyang sinalubong ng babae at tinanong kung paano siya matutulungan. Sumagot siya na naroon siya upang tumingin ng mga skill book at tinanong kung ano ang pinakamataas na ranggo na meron sila. Ang skill book ay isang aklat na may nakasulat na mga kasanayan, skills, na kapag binasa at inaral ng mabuti, ay maaari mong matutunan ang kasanayan. Ang mga ranggo ng skill ay mula F hanggang S. Sagot ng babae, hanggang rank C lamang ang mga skill book na ibinebenta ng kanilang sangay, at ang mga mas matataas na ranggo ay para lamang sa mga VIP. Tinanong niya kung ano ang mga kinakailangan upang maging VIP, at sinabi ng babae na maaari iyon sa pamamagitan ng pagtulong sa asosasyon sa pamamagitan ng mga quest o sa malalaking pagbili. Ngunit para maipawn ang mga puntos sa pagbili, kailangan niyang gumastos ng malaki. Tinanong niya kung magkano ang kailangan, at sagot ng babae ay 10,000 gold. Inilapag niya ang bag ng ginto sa mesa at sinabing, hindi naman kalakihan yan. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niyang makita muna ang mga skill book ng Tier series, marahil ay typo ng tier. Masayang tinanong ng babae kung alin sa mga linya ng kasanayan ang gusto niyang tingnan muna, espada, pana, mahika, o kalasag. Ngumiti siya at sinabing, gusto kong makita ang lahat. Maya-maya, hingal na hingal si Jake habang sinasabing masyado itong mabigat, at tinanong kung talaga bang kailangan nila ang lahat ng librong iyon, dahil napakarami nilang bitbit. Sumagot siya na baka nakakainis lang ito ngayon, pero ang mga aklat na iyon ang magtutulak sa kanila sa mas mataas na antas. Sinabi ni Jake na mukhang magaganda nga ang mga aklat na iyon, ngunit tinanong niya kung hindi ba dapat magsanay muna sila ng praktikal sa halip na puro libro bilang mga baguhan. Sumang-ayon si Philip, sinabing makakabili sana sila ng power armor sa halagang ginastos sa mga aklat. Ngunit tiniyak niya sa kanila na huwag mag-alala at maging mapagpasensya, dahil malalaman nila bukas kung bakit. Ilang sandali pa, dumating siya sa kanyang silid at tiningnan ang tambak ng mga aklat sa harap niya, napaisip siya kung sobra na yata ang dami alam niyang may limitasyon ang bilang ng mga kasanayang maaaring gamitin ng mga manlalaro. Kaya sa normal na kalagayan, hindi maaaring gumamit ng napakaraming kasanayan ang isang manlalaro. Binuksan niya ang kanyang quest window, at naalala na noong nagising siya sa katawan ni Raul, mayroong dalawang hindi kilalang bagay sa kanyang inventaryo, kaya naisip niya kung ano ang mga iyon. Sinubukan na niyang buksan ang mga iyon dati, ngunit hindi niya ito maklik o magamit. Gayunman, kahapon nang makuha niya ang quest, saka lamang niya nagawang gamitin ang mga iyon. Binuksan niya ang kanyang inventaryo at natuklasan na ang isa roon ay ang sealed skill dex, kaya inisip niyang marahil ang gantimpala para sa quest ay ang pag-aktibo ng skill dex. Tiningnan niya ang sistema at nakita na ang quest na Collector ay may hindi kilalang grado, at ang paglalarawan nito ay nagsasabing kailangang mangolekta siya ng hindi bababa sa 10 skill books at irehistro ang mga ito sa skill dex, na may karagdagang gantimpala depende sa uri ng skill books. Ang gantimpala niya sa pagtapos nito ay ang pag-aktibo ng skill dex, at ang karagdagang gantimpala ay ang pag-unlock ng traits at pagkuha ng mga kasanayan. Agad niyang kinuha ang ilan sa mga libro, naisip niyang kailangan niyang buksan ang dex at hawakan ang skill book. Pagkatapos ay nakita niya ang register, at nagsimulang gumalaw ng kusa ang dex book, dahilan upang siya ay mabigla. Isang malakas na lilang liwanag ang lumabas mula rito at lumipad diretso sa isa pang aklat. May mga salitang lumabas mula sa dex book, kaya nabitawan niya ang hawak na libro dahil hindi siya makapaniwalang gumagana ito. Napansin niya na nawala na ang manipis na mana sa libro, at kung iisa-isahin niya ito ay aabutin siya ng matagal, kaya nag-isip siya kung may paraan bang merehistro ang lahat ng sabay-sabay.
Bigla na lamang lumipad pataas ang mga aklat, dahilan upang siya ay magulat. Muling lumabas ang malakas na lilang liwanag mula sa textbook at lumipad papunta sa mga aklat sa himpapawid. Pagkatapos ay nagsibagsakan ang mga aklat sa sahig. Nang matapos, binuklat niya ang mga pahina ng textbook, iniisip kung naiintindihan ba nito ang sinabi niya, at hindi siya makapaniwalang gumana talaga ito. Ipinakita ng sistema na natapos na niya ang quest. Kaya ang kanyang skill dex, na may bihirang rango, ay na-activate na. Bilang karagdagang gantimpala, na-unlock ang kanyang trait na Skill Collector X, at nakuha niya ang Copycat S. Pinindot niya ang Skill Collector at nakita niyang ang epekto nito ay ang pag-aktibo ng Skill Dex, habang ang Copycat naman ay bahagyang nagpapataas ng tsansa na makuha ang mga kasanayan mula sa Skill Book. Pinindot niya ang Copycat at nakita niyang ang antas nito ay Beginner Level 3. Ang epekto nito ay ang pagnanakaw ng kasanayan mula sa tinarget na kalaban, at ang mga nakuhang kasanayan ay merehistro sa Dex. Habang tumataas ang mastery, mas mataas na ranggo ng kasanayan ang maaari niyang makuha at mas tumitindi ang kapangyarihan nito. Naisip niyang sobrang lakas nito dahil kaya niyang nakawin at gamitin ang kasanayan ng iba. Ipinakita rin ng sistema na ang skill dex ay may rare grade, upgradable, at bounded. Ayon sa paglalarawan nito, ito ay isang kopya ng mythic item na skill dex na naglalaman ng mga tala ng sinaunang kasanayan. Ang mga tala ay mare-reset kapag tumawid ng dimensyon, at muling makakamit ng dex ang tunay nitong kapangyarihan kapag natupad ang mga espesyal na kondisyon. Sa kasalukuyan, mayroon itong naitalang 525 skills. Alam niyang ito ang mythical item na nakuha niya bago siya namatay. Ang ilang bahagi ng kanyang nakaraang buhay, tulad ng kanyang psychokinesis trait at mga gamit, ay sumama sa kanya, ngunit na-reset ang lahat ng kasanayan, at ang deck na ito ay isang replika rin. Napansin niyang ang tanging natira sa kanyang inventaryo na hindi pa kilala ay ang 3 grade X traits at isang bagay, kaya naisip niya kung gaano kaya ito kalakas. Kinabukasan, nagulat ang mga kabalyero nang makita nila ang sistema at nagpanik, nagtatanong kung ano ang status window at kung ano ang tinatawag na guild chat. Sumisigaw silang kailangan nilang makita ang isang pari. Samantala, sinalubong siya ng butler, at tinitigan niya ito nang may antok sa mga mata dahil hindi siya nakatulog buong gabi kakabasa ng skill dex. Binati niya si Bernard at tinanong kung naipaliwanag na ba niya ang lahat, at sumagot si Bernard na nagawa na niya ayon sa utos. Masiglang tinanong niya si Bernard kung nasubukan na ba nito ang skill book, at tumanggo ito bilang tugon. Alam niyang si Bernard ay isang tagapaglingkod ng pamilyang Ashton at anak sa labas ni Ivan. Matagal na itong naglilingkod sa county mula pa bata at naturuan mismo ni Ivan. May mahusay na memorya si Bernard at mabilis gumawa ng trabaho. Pero may isa pang dahilan kung bakit niya ito pinili. Pagkatapos ay pinakawalan ni Bernard ang hangin mula sa kanyang kamay, dahilan upang mapasigaw siya sa gulat at paghanga, sabay sabing alam niyang kaya ito ni Bernard. Magalang namang sumagot si Bernard na siya ay pinalulugod ng papuri. Ipinakita ng sistema na si Bernard ay 27 taong gulang, level 21, may class, servant, beginner, at windwalker. Ang kanyang affiliations ay Ashton County at First Guild. Ang kanyang mga talents ay administration, management, at wind power. Ang kanyang potential talent ay grade A, na may mga stats na lakas, 17 bilis, 18 tibay, 24 na katalinuhan, 53 willpower, 46 na spiritual power, 23 senses, 41. Ang kanyang mga unique traits ay sharp manager, cold head, at light the wind. Alam niyang maaaring kulang si Bernard sa ilang aspeto, ngunit napakalaki ng potensyal nito bilang tagapaglingkod o support. Tapos na siya sa mga paghahanda, kaya sinabi niya kay Bernard na maghanda na. Nalito si Bernard at tinanong kung para saan, at sinagot siya ni Raul na aalis sila pag nasanay na ang mga kabalyero, patungo sa God's Domain, ang Cursed Forest. Maya-maya, sa loob ng Cursed Forest, isang ogre ang humadyas ng palakol upang salakayin siya, na nagdulot ng pagguho ng lupa sa lakas ng tama. Ngunit mabilis niya itong naiwasan at sinabihan ang ogre na, mabagal ka. Pagkatapos ay sumugod siya at inihampas ang kamao, ngunit bago pa man tumama sa ulo ng ogre, ito ay sumabog.
Bumaba siya sa lupa kasabay ng pagbagsak ng katawan ng ogre at sinabihan ang iba na lumabas na. Biglang lumitaw mula sa kanilang pinagtatagwan ang isang grupo ng mga ogre at sumigaw. Tinatawag siyang malakas na tao at sinabing dapat nila siyang patayin. Tinawag ng pinuno ng mga ogre ang lahat at inutusan silang sumugod, at sabay-sabay silang tumakbo upang umatake. Ngunit umatras lamang siya at mahinahong sinabi, "Sige, subukan niyo." Ang Cursed Forest, na kilala rin bilang God's Domain, ay hindi lamang isang lugar para magpa-level o grinding zone, ito ang kumakatawan sa buong lungsod ng Mira. Kapag nasakta ng mga manlalaro, sila ay agad gumagaling, at kapag sila ay namatay, muling nabubuhay sila sa basbasang lungsod na iyon. Kaya't tinatawag itong pinakamainam na kanlungan. Subalit sa loob ng kagubatan, ang basbas ay para lamang sa mga halimaw. Ibig sabihin, kahit ilang ulit silang patayin, hindi nauubos ang mga ito. Samantala, ang mga tao ay hindi muling nabubuhay sa Cursed Forest, at hindi rin nila madadala palabas ang mga gamit na nakukuha nila mula sa mga halimaw, dahil kapag sinubukan nila, nagiging abo ang mga ito at naglalaho. Ibig sabihin, bawal nilang hawakan ang pag-aari ng mga Diyos. Ngunit, ito ay para lamang sa mga sibilyan. Ang mga manlalaro ay pwedeng magdala ng mga gamit palabas ng kagubatan sa tulong ng sistema. Tinanong ni Philip si Jake kung bakit siya nagsasalita gayong ang kanilang batang amo ang nakikipaglaban. Samantala, abala si Raul sa pakikipaglaban sa mga ogre. Nang ang pinuno na lamang ang natira, nagtanong ito. Anong kapangyarihan yan? Ngunit tinaas lamang ni Raul ang mga sandatang nakakalat sa lupa gamit ang kanyang kapangyarihan at tanong. Ito bang kapangyarihang tinutukoy mo? Nagulat ang pinuno nang makita niyang lumilipad ang mga sandata papunta sa kanya, at agad siyang napaire piraso ng mga ito. Saka sinabi ni Raul na ang tawag doon ay psychokinesis, habang si Jake ay napamangha at sinabing napakakapakipakinabang ng abilidad na iyon. Ngunit sinaway siya ni Philip, sinabing tumahimik na lang at ipagpatuloy ang pagbalat ng mga ogre. Napabuntong hininga si Jake at sinabing hindi naman daw siya pumunta sa Mira para gawin iyon, ngunit inamin niyang malaki na ang naging progreso nila sa pagsasanay. Tinawag ni Jake si Raul habang ito ay abala sa pagkolekta ng dugo ng mga ogre. Tumawa si Raul at nagpasalamat, sinabing naging posible iyon dahil sa tulong ng lahat. Lahat sila ay lalakas pa sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga skill books. Naisip ni Philip na tama si Raul, naalala pa niyang pinaikot ni Raul ang kanyang dagger at ginamit ang kasanayang hit slash, dahilan upang mahati sa dalawa ang ogre. Tinanong siya ni Raul kung ano ang palagay niya, at ipinaliwanag na iyon ang dahilan kung bakit siya bumili ng mga skill book sa halip na power armor. Tugon ni Philip, kahanga-hanga. Naisip ni Philip kung paano natutunan ni Raul ng ganoon kabilis ang kakaibang kasanayang iyon, at nagtataka siya kung paano natuklasan ni Raul ang ganong kakayahan. Ngunit biglang lumitaw ang guild chat sa kanyang sistema, at nagulat siya nang may nabasa siyang mensahe mula sa kung sino. Agad niyang sinabi kay Raul na tingnan ito, at nang tumingin si Raul, nagngalit ang kanyang mukha, sabay sigaw na nakita rin niya ito, at magbabalik sila ngayon sa Mira. Samantala, sa isang madilim na eskinita sa Mira, isang lalaki ang tumutok ng espada sa isa sa mga tauhan ni Raul at sinabing, dapat ginawa ko na ito kanina. Pagkatapos ay sinaksak niya ito, sinabing nahirapan daw siyang magpigil nang makita ang mga anak ng Ashton na naglalakad-lakad lang. Isa pang lalaki, may dugong espada, ang tumawag sa kanya, tinawag siyang kapatid, at sinabing, sana nakinig tayo sa akin noon pa, matagal na sana nating natapos to. Sabay saksak din sa isa pang tauhan ni Raul. Isa sa mga tauhan ni Raul ang nagtangkang magtanong kung bakit nila ito ginagawa, ngunit sinagasa rin siya ng isa pa sa tatlong lalaki. Habang hinihiwa niya ito, tinanong niya ang kanyang kapatid kung hindi ba sinabi ng kanilang dakilang lolo na dapat ay maghinay-hinay, at pinaalalahanan silang naroon sila dahil gumawa sila ng gulo. Ang lalaking nagngangalang Ramon ay panganay na anak ni Viscount Randall. Ang lalaking nagngangalang Jerry ay ikalawang anak. At ang ikatlo ay Cale. Isa sa mga tauhan ni Raul na duguan na ang nagsabi kay Ramon na pagsisisihan nila ito, ngunit bago pa matapos ang kanyang mga salita, sinaksak siya ni Ramon ng paulit-ulit, sabay tawa at sabing, sabihin mo kay Raul na bilasin niya, may aasikasuhin pa kami sa inyong batang amo.
Pagkatapos ay sinabi ni Ramon na nakapagtataka kung bakit patuloy silang nabubuhay, habang pinapanood ang tauhan ni Raul na muling gumagaling at sumisigaw ng galit. Tawanan ang magkakapatid. Sinabi ni Jerry na dapat daw ganito rin nila asikasuhin si Raul, ngunit pinigilan siya ni Cale, na nagsabing bawal magtutok ng espada sa kapwa Maharlika sa Free City. Ngunit tumawa lang si Ramon at tinanong si Cale, at ano naman? Pwede naman nating sabihing hindi natin ginawa yun. Ano bang magagawa nila? Sabay sinabi ni Ramon sa kanyang mga kapatid na kung iisipin nila, maganda rin yun dahil maaari nilang durugan ang pamilya Ashton. Pagkatapos ay masigla niyang sinabi sa mga kapatid niya na baka purihin pa sila ng kanilang dakilang lolo. Ngunit biglang sumabog ang ulo ni Ramon, dahilan upang mabigla si Cale at tawagin ang kanyang mga kapatid. Nang lingunin nila, nakita nila si Raul na galit at sinabing, paano nila nagawang gawin iyon, na iyon ay isang insulto laban sa Ashton County, at kailangan nilang magbayad ng higit pa sa simpleng kamatayan. Nagulat ang magkakapatid at tinanong ni Jerry kung baliw ba siya at paano siya naglakas loob na saktan ang anak ng pamilya Randall. Tinanong naman ni Cale kung nasaan ang mga kabalyero at paano nakarating doon si Raul. Isa sa mga kabalyero na may nakatutok na espada sa kanyang leeg ang takot na sumagot na sila ang pangunahing puwersa ng pamilya Ashton. Nakatutok din sina Philip at Jake ng kanilang mga espada sa mga ito. Iniulat ni Philip kay Raul na napalibutan na nila ang mga kabalyero ng Randall gaya ng iniutos, at siniguro nilang walang sibilyan sa paligid. Tahimik lang sina Bernard at Jake na nakatingin sa mga kalaban. Pinuri sila ni Raul sa kanilang mahusay na trabaho at ginamit ang kanyang psychokinesis para buhatin sa ere ang mga sugatang tauhan niya. Inutusan niya si Bernard na dalhin ang mga ito sa dambana, at magalang naman itong sumang-ayon. Pagkatapos ay binuksan ni Raul ang kanyang inventaryo at inilabas ang espada niya, sabay sabing siya na mismo ang maglilinis ng basura. Alam ni Raul na ang pamilyang Randall ay katulad ng Ashton County, isa sa 5 pamilyang mandirigma ng kaharian ng Reuben. Ngunit hindi tulad ng pamilya Ashton, ang Randall ay wala pang mahabang kasaysayan. Naging isa lamang sila sa 5 pamilyang mandirigma ng ang kasalukuyang pinuno, si Vice Hudson D. Randall, ay umabot sa antas ng Swordmaster. Dahil maiksi pa ang kanilang kasaysayan, ginamit nila ang lahat ng paraan upang mapanatili ang kanilang katayuan, tuloy-tuloy silang gumagawa ng mahuhusay na kabalyero, nagbibigay ng kontribusyon, at dinudurog ang mga kalaban. Ang kalabang madalas nilang pinupuntirya ay ang Ashton County, na hamina dahil matagal nang walang nagiging Swordmaster. Wala ring panganib sa pang-aasar nila dahil ang Ashton family ay hindi gaanong nakikialam sa politika. Karamihan sa mga alitan sa pagitan ng dalawang pamilya ay sinimulan ng Randall family, at karamihan ay inaasahang sila ang mananalo dahil marami silang Swordmaster. Habang tinitingnan ni Jerry si Raul, napansin niya ang kakaibang lakas nito at ang paraan ng paglabas ng espada mula sa ere. Isang kabalyero sa likod niya, na tinutukan ni Philip, ang dahan-daang kumuha ng espada. Ngunit agad itong naramdaman ni Raul, lumingon siya, mabilis na pinailang lang ang espada, at tinamaan ang kabalyero, dahilan upang ito ay mapasigaw sa sakit. Nabigla ang mga kabalyero ng Randall sa nakita. Ibinaba naman ni Jake ang kanyang espada at sinabi ng ating binatang amo na siya mismo ang bahala sa kanila, sabay utos sa mga tauhan na ibaba ang kanilang mga sandata. Isa sa mga malalakas na kabalyero ng Randall ang nagtanong kung nababaliw ba sila dahil iniisip niyang iyon ay pabor sa kanila. Biglang tumakbo si Cale patungo kay Raul, galit na galit, at sinabi, lalabanan mo kaming mag-isa. Sabay ikinampay pa atras ang malaking maso niya para makuha ang puwersa. Sinabi ni Raul, hindi ito pagsasanay, ngunit bago pa man makabato si Cale ng hampas, lumipad na ang isang matalim na hiwa ng espada at nahati siya sa dalawa. Napasigaw si Cale sa sakit. Tinawag ni Jerry ang pangalan ng kapatid niya, halatang nag-aalala. Tinawag ni Jerry ang mga kabalyero at sinigawan sila, mga hanggal. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Ang pinuno ng mga kabalyero ay napabuntong hininga at dahan-daang hinugot ang espada, sabay sabing, mukhang kailangan ko ng kumilos. Nag-atubili lang ako dahil ayokong apihin ng isang batang 15 anyos. Pero kung bumabagsak na ang mga kasama ko, hindi na tama. Ipinakita ng sistema ang impormasyon ng lalaki. Pangalan, Jeremy. Edad, 37 taong gulang.
Antas, 65 klase, pinuno ng mga Night Guards, baguhang eksperto sa espada ugnayan, Randall Viscounty, Randall Knights talento, B-grade lakas, 66 na agilidad, 72 tibay, 68 talino, 48 willpower, 63 mana, 70 pandama, 55 kakaibang katangian, brutality, grade C. Itaas din ng ibang kabalyero ang kanilang mga espada at itinutok sa kanya. Alam ni Raul na si Jeremy ang pangunahing sandata ng pamilya Randall, kilala bilang Rapier ng Randall, at ang mga kasama nito ay mga piling mandirigma. Ang antas ni Jeremy ay 65, at ang mga kasama nitong elite ay nasa antas 60 bawat isa. Samantalang si Raul ay nasa antas 45 pa lamang, kaya sa karaniwan, imposible para sa kanya na manalo. Isa sa mga kabalyero ang nagsabing, bakit hindi ka pa huminto? Sapat na ang nagawa mo. Sinabi ng isa pa, pinabayaan ka na namin kanina, pero ngayon, tama na. Hindi na siya nagsalita, at sa isang iglap ay lumitaw siya sa harap ng kabalyero, dahilan upang ito ay mabigla. Sinaksak niya ito at mariing hinawakan ang espada, sabay ikinampay pa atros upang makuha ang puwersa. Ginamit niya ang kanyang bear aura at sinundan ito ng bear strike skill. Isa sa mga ito ang nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Ngunit mabilis niyang sinaksak ang tiyan ng lalaki, dahilan upang ito ay damyugo at mapasigaw sa sakit. Biglang tumalon si Jeremy patungo sa kanya, lumitaw sa harapan niya at umatake. Ikinagulat niya ito, ngunit agad niyang naipagtanggol ang sarili gamit ang espada, bagaman napaatras siya dahil sa lakas ng atake. Tinanong ni Jeremy ang kasama niya kung ayos lang ito, at takot na sagot ng lalaki, "Oo, okay lang ako." Hindi makapaniwala si Jeremy na dalawa sa kanyang mga piling kawal ay natalo agad. Naalala niyang narinig niyang mahina si Raul at hindi marunong humawak ng espada. Kaya kinuha ni Jeremy ang kanyang isa pang sandata at sinabi kay Raul, "Mukhang iba ka sa mga sabi-sabi. Kailangan kong seryosohin ito."